Laking gulat ng lalaki nang makitang batang nag-audition. Magkahawig na magkahawig kasi sila. Malalaman nga niya na anak pala niya ito sa kanyang dating kasintahan. Simulan na natin ang kwento. Pagkabigay nga kay Clarice ng sahod sa isang linggong paglalabada, umuwi na siya. Bumili siya ng karne ng baboy na nagtitinda sa isang kanto. Pagdating ng bahay, nadatnan niya si Antoinette na nagwawalis habang kumakanta. Napapapalakpak pa nga si Clarice. Wow, ang galing naman ng anak ko! Manang-mana sa ina. Napatingin si Antoinette sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Mama! Hinagod nga ni Clarice ang buhok ni Antoinette. Nang umalis na nga sa pagkakayakap ang anak, ipinakita niya rito ang dalang plastik. Masarap ang ulam natin ngayon, karne ng baboy. Masayang saad pa niya. Napapalakpak pa nga ang batang si Antoinette. Madalang lang kasi silang mag-ulam ng karne. Madalas kasi sa gustusin na pupunta ang sahod ni Clarice. Mahirap din kasi ang maging single mom, pero kinakaya niya lalo na't inspirasyon niya si Antoinette. Nagtungo na nga siya sa kusina. Kumusta nga palang pag-aaral mo, Antoinette? Tanong nga nito sa kanyang cute na anak. 8 taong gulang na nga ang bata, likas rito ang matalino. Sumasali sa mga singing contest ang anak. At madalas, nananalo nga ito. Hindi man winner kahit papaano ay may consolation prize naman si Antoinette kaya may pandagdag nga sa mga gastusin sa bahay. Ayos naman po ma, nasa top 5 po ko. Masayang saad naman ni Antoinette. Mabuti naman kung ganun anak. Mag-aral ka ng mabuti dahil para sa kinabukasan mo rin yan. Tumango-tango naman ang cute na bata. Nga po pala mama, may napanood po ko kanina sa TV na isang singing contest po ng mga nasa 7 to 10 years old. Talented kids po yun, gusto ko po sanang sumali mama eh. Napatingin si Clarice sa anak. Kasalukuyan niyang hinuhugasan nga ang karne. Nakasalang na rin ang bigas sa dekahoy nilang kalan. Suportado ni Clarice ang anak at gusto niyang marating ni Antoinette ang pangarap nitong maging singer. Underrated singer din kasi ang ama nito. Inalis ni Clarice sa isip ang lalaki, saka lumapit na nga lamang sa anak. Oo naman anak, pwede kang sumali doon, alam mo naman na suportado ka ni mama sa mga contest, diba? Ngumiti si Antoinette at niyakap siya ng mahigpit. Maraming salamat po talaga mama, the best ka po talaga. Dumating ang araw ng audition ni Antoinette sa Talented Kids. Sa kabilang lungsod yun, excited na kinakabahan si Clarice. Sana makuha nga ang anak niya. Malaki ang tiwala niya rito. Yun naman talaga ang dapat, ang magtiwala kay Antoinette. 2 oras din ang biyahe nila bago makarating doon. Sana manalo ko mama para may maibigay po ko sa inyo, para pumatulungan po kita. Hinawakan pa nga niya sa pisngi ang anak. Huwag mong isipin yun. Manalo ka man o matalo, ayos lang kay mama yun. Ang mahalaga ginawa mo ang best mo, tsaka nag-enjoy ka. Proud si mama sa'yo. Saad ni Clarice. Niyakap siya ng mahigpit ni Antoinette at nagpasalamat at pumasok na nga sila sa loob ng auditorium kung saan gaganapin ang audition. Nakapila sila sa labas. Pang-10 si Antoinette. Habang hinihintay ang pila ng anak, naupo siya sa steel chair na naroon at nanalangin. Walang ibang tutulong sa kanila, kundi ang manlilikha. Mama, ako na po ang susunod. Excited na po talaga ako. Nilapitan ni Clarice si Antoinette sa kahinalikan sa noo. Kaya mo yan anak, galingan mo ha. Sumeryoso bigla ang mukha ng bata. Determinado nga ang makikita sa mga mata nito. Napangiti si Clarice, mabuti na nga lamang at pinalikin niyang matapang ang anak na huwag basta-basta susuko sa mga pagsubok sa buhay. Lumingon si Antoinette, sa kanya nang ito na nga ang tinawag. Kaya mo yan anak! Ipinakita niya ang kamao sa bata, ngumiti muna bago lumabas sa kortina patungo sa entablado si Antoinette. Napatayo si Janelle. Nang pumasok nga ang isang batang babae at tumayo ito sa gitna ng entablado. Nanlaki ang mga mata niya ng mapagtanto na medyo magkahawig sila.
Anong nangyari? Bakit parang magkamukha kami? May nabuntis ba akong babae na hindi ko alam? Tanong pa nga ni Janelle. Nasa audience seat siya. Sinamahan niya ang kapatid na si Rizel dahil isa itong judge sa singing contest na yun. Hello! Welcome to Talented Kids! What is your name, little girl? Tanong nga ni Rizel sa bata. Tumiti naman ang batang babae. Antoinette po! Sinong kasama mo ngayon, Antoinette? Si Mama po, nandyan po siya sa labas ng kurtina. Masaya po ako dahil suportado niya po ako. Your mom is amazing. Show your talent to us, little girl. Saad na nga ni Rizel. Hudyat, para sabihin na magumpisa na nga ito sa audition. Ibinigay na nga kay Antoinette ang mic. Nagsimula nang umawit ang bata. Damang-dama nito ang pag-awit at tagos iyon sa puso. Parang may humaplos din sa puso ni Janelle sa pag-awit na yun ng bata. Palakpakan ng mga judges nang matapos ang pagkanta ni Antoinette. Maging siya, napapapalakpak pa nga ng malakas. Wow, ang galing naman! At dahil dyan, pasok ka! Makakapasok ka na sa susunod na competition. Saad ni Rizel kaagad. Yumuko si Antoinette bilang pasasalamat sa mga naroon. Napaupo na nga lamang si Janelle. Hanggang sa bigla nga siyang may naalala. Lumabas siya sa auditorium at hinanap si Antoinette kaso wala na nga roon ang bata at ang ina nito. Nagpunta siya sa labas kaso hindi na talaga niya makita. Napabuntong hininga na nga lamang si Janelle. Sayang, hindi ko naabutan. Pumasok siya sa loob ng auditorium. Nakasalubong niya si Rizel. Oh, bakit parang pinagsakluban ka ng langit dyan? Natatawa pa nga na saad ng kapatid. Nakita mo yun? Kahawig ko yung bata, di ba Riz? Hindi kaya ina niya ang isa sa mga ex ko? Napaikot naman ang mata ni Rizel. Napansin ko nga rin yun eh. Pero may mga pagkakahawig naman talaga. Halika na nga, sama ka sa akin. Kakain kami sa restaurant. Baka gutom lang yan. Ikaw naman kasi ang dami mong naging babae kaya nalilito ka tuloy kung may nabuntis ka ba o wala. Napakamot na nga lamang sa ulo si Janelle dahil sa pang-aasar na yun ng kapatid. Nauna nang naglakad si Rizel. Hindi pa rin makapaniwala si Janelle sa nakita. Pagdating sa bahay kaagad niyang tinawagan si Edwin. Isa sa kilala niyang investigator. Kalahating minuto ang lumipas nang makarating ito sa opisina ng kanyang bahay. May papagawa ako sa'yo. Gusto kong imbestigahan mo ang batang to. Nandyan sa likod ng litrato ang buong pangalan niya at kung saan siya nakatira. At iba pang detalye. Kinuha yun ni Edwin at sinabing gagawan nga niya ng paraan ang pinapagawa nito. Matapos magpasalamat umalis na nga rin si Edwin. Napasandal si Janelle sa swivel chair. Biglang sumagi sa isip niya ang ex-girlfriend niyang 9 na taon na nga ang nakakaraan. Dapat lagi tayong magsanay anak para makuha ka sa semifinals. Samantala sa adama ni Clarice sa kanyang anak. Yun ang unang challenge, elimination round hanggang sa makaabot nga sa finals at semifinals. Mabilis lang kasi ang contest. Kailangan ng magulang ang magsanay kasama ang anak at doon makikita kung gaano katyaga ang magulang na turuan ng anak. Kagalingan ko po Mama para makapasok po tayo sa finals. Gusto ko pong mapanalunan po yung 30,000 pesos eh. Pambili po ng mga kailangan natin dito sa bahay. Napangiti na nga lamang si Clarice. Sa murang edad nakikita na nga ng anak ang hirap sa buhay. Araw-araw, nagsasanay si Antoinette para ihanda ang sarili sa elimination round ng Talented Kids. Dumating ang araw ng pinakahihintay ng mag-ina. Basta yung lagi kong sinasabi sa iyo just do your best. Manalo o matalo, ikaw pa rin talaga ang champion ko. Pagpapalakas nga ni Clarice. Sa loob ni Antoinette, yun ang laging sinasabi niya dahil ayaw niyang ma-pressure ang anak sa pagkanta. Gusto niya nag-enjoy lamang ang anak sa talento na meron nga ito. Naiyak si Antoinette sa sinabi niyang yun. Niyakap ni Clarice ang anak. Salamat po sa laging pagsuporta po sa akin, Mama. Mahal na mahal ko po talaga kayo. Pinapangako ko po, nagagalingan ko pa po para po maging sikat na singer ako at hindi na po kayo maghihirap. Si Clarice naman ang naluha
Sa sinabing yun ni Antoinette, nagtungo sila sa loob kung saan inaayusan ng mga nasa 15 contestant. 10 sa mga yun ang mapipili para sa semifinals at 5 ang mapipili para sa finals. Silang mga magulang nasa audience para makita ang performance ng kanilang mga anak. Galingan mo, Antoinette! Si Antoinette na nga ang susunod na aawit. Alam mo, kahawig mo ang kuya ko. Mahilig din yung kumanta gaya mo. So show your talent to us, little girl. Sana makapasok ka sa semifinals. Napakunot ang noo ni Clarice sa sinabing yun ng babaeng hurado. Hindi naman may pagkakaila na may pagkakahawig si Antoinette at ang ama nito. Napaisip siya. Nabanggit nga niya sa kanya ng dating kasintahan na may kapatid nga itong babae. Hindi kaya ang babaeng hurado ang kapatid nito? Nagsimula nang umawit si Antoinette, kaya doon nag-focus si Clarice. Proud na proud si mama sa'yo, Antoinette. Ang galing-galing mo. Hindi napigilan ni Clarice sa maging emosyonal nang mapili si Antoinette. Natutuloy sa semifinals. Niyakap niya ang anak. Maski din po ako hindi makapaniwala, mama eh. Ngumiti nga si Clarice. You did your best, anak. Saka... Pero napahinto sa pagsasalita si Clarice nang biglang lumapit sa kanila. Si Rizel, ang isa sa mga hurado. May hawak na garland, ang babae at isinuot nga sa kamay ni Antoinette. Ang galing-galing mo, little girl. Galingan mo palalo para makaabot ka sa finals, ha? Alam mo, ang gaan ng loob ko sa'yo. Congratulations! Nagpasalamat si Antoinette sa babae. Bumalik na nga si Rizel sa mga kasama niyang judges. Niyaya na ni Clarice ang anak na kumain sa paborito nitong fast food chain. Tuwang-tuwa naman ang bata. Lumabas sila ng auditorium at naglakad nga patungo sa pinakamalapit na fast food. Anak siya ni Clarice? Samantala tanong nga ni Jonelle. Isang linggong lumipas, nalaman na nga ni Jonelle kung sino ang ina ni Antoinette. Walang iba kundi ang ex-girlfriend niyang si Clarice. 9 na taon na nga silang hiwalay ng babae. Sa isip-isip niya, anak niya kaya ang bata? Yun ang kailangan niyang malaman. Pero kung tatanungin mismo si Jonelle kung anak ba nila si Antoinette, baka ilayo ni Clarice ang bata sa kanya. Kailangan niyang magdahan-dahan sa mga desisyon niya. Kailangan kong gumawa ng paraan para si Clarice mismo ang maglapit sa aming dalawa at para hindi niya ilayo ang anak ko. Sumapit ang araw ng semifinals. Pinaghandaan niyo ng husto ni Antoinette. Excited ang mag-ina na bumiyahe pagdating nga roon. Andun na rin ang mga batang contestants. May ilan na rin na naka-close nga doon si Antoinette hanggang sa magsimula na nga ang talented kids. Kaya mo yan, anak, ha? Just do your best and God will do the rest. Hinalikan muna ni Clarice Antoinette sa pisngi bago nagtungo sa audience. Marami-rami din ang mga manonood. Tiyak na mas dadami pa nga yan sa finals. Nagsimula na nga ang contestants. Sa kanilang paghahanda, lahat ay magagaling at nang si Antoinette na nga ang susunod sumigaw si Clarice. Anak ko yan! Galingan mo, anak! Palakpakan ng mga nandoon, napatingin si Clarice isang banda ng mga manonood. Napakunot ang noo niya nang mamukaan ng isang lalaki. Sandali, kamukha to ni Jonelle, ang ex-boyfriend ko. Sa isip-isip nga niya, nandito rin ang lalaki para manood. Lumakas ang kaba sa dibdib ni Clarice. Pero bakit? Palakpakan ng mga naroon nang matapos ang performance ni Antoinette. Sinabi ng host kung sino-sino ang nanalo. Sana hindi kami magkasabay mamaya sa paglabas. Wala na tuloy. Sa tamang pag-iisip si Clarice. Nang marinig niya na tinawag nga ang pangalan ni Antoinette na isa sa mga pasok sa finals, finally, palakpakan ng mga nandoon. Bumaba siya ng stage at biglang niyakap ang anak. Mama! Pasok po ako sa finals! Proud na proud ako sa iyo, anak. Bas gagalingan pa natin sa susunod para ikaw ang manalo. Tumango si Antoinette. Matapos i-congratulate isa-isa ng mga judges ang bata, nagpasya nga silang lumabas na ng auditorium.
Nang biglang, "Kumusta ka na, Clarice?" Natigilan si Clarice nang marinig ang boses na yun. Kilala niya kung kaninong boses. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya si Junel na nakatayo nga sa isang tabi. Mukhang hinihintay talaga sila. "Junel? Anong kailangan mo?" Napatingin nga si Junel kay Antoinette at sa kanya. "Gusto kong i-congratulate si Antoinette." "Pwede naman siguro yun, di ba?" Lumapit si Junel sa bata sa kayumuko. "Congratulations sa Antoinette. Galingan mo sa susunod dahil may regalo ako kapag ikaw ang naging champion." Kumislap nga ang mga mata ni Antoinette sa saya. Talaga po? Naku, maraming salamat po. Pero, sino po kayo? Kaano-ano niyo po si Mama? Bakit po kayo nag-uusap at parang matagal na po kayong magkakilala? Napatingin nga si Junel sa bata. At hindi nga niya alam kung anong isasagot sa kanya. "Sabihin na lang natin na naging parte ako ng buhay ng mama mo. Mag-iingat ka ha." Saad na lamang niya. Hinawakan ni Clarice ang kamay ni Antoinette at niyayang umalis. Nakahinga siya ng maluwag nang makasakay ng jeep. Hindi niya akalain na magkikita pa nga sila ni Junel. Napatingin si Clarice sa anak. Paano kapag nalaman ng dating kasintahan na anak nga nito, si Antoinette? Natatakot nga siya. Natatakot siya na mawalay sa kanyang anak. Lalo na't may kaya nga ang kanyang dating kasintahan. Samantala, Mama, sino po yung lalaki? Ang bait po niya, saka para pong ang gaan ng loob ko sa kanya. nahinto sa paglalakad si Clarice at tinignan si Antoinette. Pagpasok na nga sila sa isang iskinita papunta sa kanila. "Isang kakilala. Hayaan mo na yun, mag-focus ka na lang sa finals. Huwag mo nang isipin muna yung lalaki, okay?" Tumango-tango na nga lamang si Antoinette. Huminga ng malalim si Clarice. Alam niyang gustong-gusto na ngang makita ng anak, ang ama nito, pero ayaw na nga niyang maging magulo pa ang buhay nila dahil alam niyang hindi siya matatanggap ng ina ni Junel. Lumipas ang mga araw at dumating ang finals ng Talented Kids. Madaming mga taong gustong masaksihan ang paligsahan na yun. Maging si Clarice, kinakabahan na nga ng sobra dahil magagaling din ang kalaban ng mga anak at na-filter na nga talaga sila. Gaya ng lagi kong sinasabi, Antoinette, gawin mo ang lahat, manalo o matalo. Para sa akin, ikaw ang kampiyon. Enjoy mo lang ang ginagawa mo. Salamat po, Mama. Gagalingan ko po para po manalo ko. Tinawag nga ni Antoinette sa backstage para makapaghanda. Napatingin si Clarice sa gilid ng auditorium. Naroon nga si Junel na nakatitig sa kanya, kaagad nga siyang nag-iwas ng tingin. Nagsimula nang umawit ang mga semifinalists. Hindi maiwasang maluha ni Clarice nang makita si Antoinette na lumabas sa backstage. "Galingan mo, anak!" Nagsimula ng kumanta ng buong puso si Antoinette. Habang umaawit nga, palakpakan ng mga naroon dahil sa galing nitong umawit. Standing ovation pa nga ang mga manonood nang matapos ang pag-awit ng bata. "Ang galing naman!" Sigaw pa nga ni Rizel. Maraming salamat po, lalo na po sa mama ko po na nasa audience seat. Siya po yung inspirasyon ko para magsikap po sa pag-awit. Kahit papaano, makatulong naman po ako sa mga gastusin namin dahil mag-isa lang po siyang nagtatrabaho para sa amin para makapag-aral po ako at mabili ko po yung mga kailangan at gusto ko. Mahal na mahal kita, Mama. Naluha ang mga naroon, ganun din si Clarice. For sure na proud siya sa'yo. Tinawag na ang 4 na finalists sa stage para i-anunsyo kung sino-sino ang mananalo. Natawag na 4th, 3rd at 2nd runner-up. At ang natira sina Antoinette at si Sabrina sa stage. And the winner of Talented Kids is Antoinette! Sigaw nga ng host. Naiyak na nga lamang si Clarice nang marinig ang pangalan ng anak. Sinabi ng host na bumaba na nga ang ina para makasama sa pagbibigay ng napanalunan ng mga bata. Niyakap ni Clarice ang anak nang makalapit rito. "Congratulations, anak! Ang galing-galing mo talaga! Sabi na sa'yo mananalo ka!" Hinalikan niya sa noo si Antoinette.
Nang matapos ibigay ang premyo sa iba, napaawang ang labi ni Clarice nang makitang lumapit nga si Junel sa kanila at may dalang money sash. Kay bilis ang tibok ng kanyang puso. Congratulations, Antoinette! Ang galing mo pala talaga! Galingan mo palalo para maging singer ka someday. Tutulungan kita. Saad pa nga ni Junel. Isinuot ni Junel ang sash sa bata. Maging ang mga naroon nagtataka sa kung bakit binigyan si Antoinette ng money sash na sa tingin ni Clarice ay nasa 20,000 ang halaga. Nang makaalis ang lalaki, lumapit nga si Rizel at iniabot ang pera sa kanya. Saad nga ni Rizel, "Congratulations, Antoinette. Proud ako sa iyo dahil ramdam ko yung pagpupursigi mo man na manalo. Sana malayo pang marating mo." Nagpicture silang apat. Nang matapos tumingin nga si Junel kay Clarice. "Pwede ba ako magpakuha ng picture na kasama si Antoinette?" Pagpapaalam pa nga niya. Tumango na nga lamang si Clarice. Hindi naman pwedeng sabihin niya na hindi pwede. Nagulat si Clarice nang makiusap si Junel na kung pwede daw ba silang tatlo. Ayaw naman niyang mapahiya ang lalaki kaya pumayag na nga lamang siya. Picture lang naman. Pagkatapos nito hindi na nga sila muling magkikita pa. Pasok na po ako sa school, Mama. Ingat po kayo. Hinalikan nga ni Clarice si Antoinette sa pisngi. Nang makalis ang anak, pumasok na nga siya sa loob ng 2 palapag na bahay kung saan siya nagtatrabaho bilang labandera. Yung napanalunan ni Antoinette, itinabi nga niya sa bangko para sa pag-aaral nito ng high school at college. Mabuti na yung handa. "Good morning, Ma'am Mariel. Nandito po pala kayo." Hindi man lamang umiti ang babae. "Madami akong labahin dyan. Saka darating ang fiancé ko eh. Kaya laban mo na ang bedsheet at maglinis ka na rin. Nakakahiya naman na madatnan niya yung marumi kong kwarto." Tumango na nga lamang si Clarice at nagpunta sa laundry room at sinimula ng trabaho. Na-curious nga tuloy siya sa fiancé nga ni Mariel. Hindi naman sa nanlalait siya pero hindi talaga maganda ang ugali ng babae. Mata pobre ito. Maayos naman ang pakikitungo ni Ma'am Fe sa kanya. Madalas, iniiwasan niyang makausap si Mariel kapag dumadalaw ito roon. Hay, nakakapagod maglaba tsaka magsampay. Reklamo na nga lamang ni Clarice sa sarili. Nagulat si Clarice nang biglang tawagin siya ni Ma'am Fe at sabihin na makisabay na nga siyang kumain sa kanila dahil naroon ang fiancé ni Mariel. Sinabi ng lalaki na makisalo daw siya. Pumasok siya sa loob. Natigilan siya nang makita si Junel sa dining area. Nagkatitigan sila. "Anong tinatayo-tayo mo dyan? Maupo ka na dito para makakain na tayo." "Mariel, ayusin mong makikipag-usap. Pagod siya sa trabaho." Hindi umimik si Mariel at napairap na nga lamang nang magsalita si Junel. Siya naman ay naupo na nga sa bakanteng upuan. Nag-pray muna sila bago kumain. Hindi gaanong nakakain nga ang babae nang dahil sa presensya ni Junel, lalo natang sweet ng dalawa sa harapan niya. "May asawa ka na, Clarice?" Napatingin si Clarice sa lalaki. Akmang sasagot na nga sana siya nang sumingit si Mariel. "Siyempre, walang asawa yan. Nabuntis ng kung sinong lalaki. Disgrasyada, kaya mag-isa niyang itinataguyod ang kanyang anak." Kita nga ni Clarice ang pagtalim ng mga mata ni Junel. "Huwag mo munang husgahan si Clarice, Mariel. Malay mo, may dahilan kung bakit naging single mother siya." Saad naman ni Junel kay Mariel. Tinignan siya ni Junel. Parang may humaplos sa puso ni Clarice sa sinabing yun ng lalaki. Hindi na nga lamang umimik pa si Mariel at tila siya pang napahiya. Nang matapos kumain at makuha nga ang sahod, umuwi na nga si Clarice. Habang nakaupo, bumalik sa kanyang alaalang mga nangyari 9 taon na ang nakakaraan. Flashback. "Hi miss, magkano to?" Napatingin si Clarice na nagsalita. Natulala siya nang makita kung gaano kagwapo ang nasa kanyang harapan. Kilala niya ang lalaki, si Junel Pascual. Nagmamay-ari ng pamilya nito ng 100 branches na restaurant sa Pilipinas. "250 lang po, sir." Magalang na saad naman ni Clarice.
Tumango-tango si Janelle. Isang sales lady si Clarice sa department store ng isang mall. Simula noon, lagi niyang nakikita na bumibili ang lalaki doon. Biniro pa nga niya ito nang isa sa mga trabaho niya na type nga siya ni Janelle. Sinabi ni Clarice na imposible yon dahil isang hamak na mahirap lamang siya. Langit siya, lupa naman ang babae. Nang biglang, Clarice, halos atakihin sa pusong babae ng marinig ang boses niya na tinawag ng kung sino paglabas ng mall. Naglalakad pa man din siya sa madilim na parte ng daan. Ilang metro lamang naman ang layo ng boarding house niya. Napalingon siya at nakita niya si Janelle na nakasandal sa gilid. Nakakagulat naman kayo, Sir Janelle. Dito pa man din sa madilim na parte to. Saad ni Clarice. Binabantayan kasi kita kapag umuwi ka ng gantong oras. Mahirap na. Baka may mantrip sa'yo. Napakagatlabi na nga lamang si Clarice. Aaminin niya? Crush na crush nga niyang lalaki. Okay lang po ako, sir. Matagal naman na po akong nagtatrabaho rito eh. At wala naman pong nangyaring masama sa akin kapag naglalakad ako dito, pauwing boarding house. Lumapit si Janelle sa kanya. Hindi ka pa naman nag-dinner, di ba? Yayayain sana kita. Ayos lang ba yun sa'yo? Natigilan nga at napakurap-kurap si Clarice. Siya? Niyayaya ni Janelle na mag-dinner? Hindi ba siya nananaginip? Hindi po ba kayo lasing, sir? Parang napaka-imposible naman po yatang yayain ako ng CEO, ang sales lady na kagaya ko. Natawa ng malakas si Janelle. Napangiti siya dahil kay sarap ng pakinggan ng tawa ng binata. Bakit? Anong imposible doon? Saka gusto kitang makasabay sa dinner bilang pasasalamat na rin dahil lagi mo akong inaasikaso kapag bumibili ako sa department store. Nako, wala yun, sir. Trabaho ko yun eh. So payag ka nang mag-dinner kasama ako? Tatanggi pa ba siya? Wala namang masama kung mag-dinner siya kasama si Janelle. Minsan lang to. Sige po, sir. Pero magbibihis muna ako sa boarding. Nakakahiya naman po na hindi man lamang po ako nakapagbihis. Ngumiti si Janelle. Saka inihatid nga siya sa boarding house. Matapos makapagbihis, lumabas na nga siya sa boarding house. Sinuyod siya ng tingin ng binata mula ulo hanggang paa. Napapito pa nga ito. Ang ganda natin ah. Nakakahiya naman kasi, sir, na hindi maging maganda kasi ang gwapo niyo. Natawa na nga lamang si Janelle at lumapit kay Clarice. Nakangisi ito habang nakatitig sa kanya. Huli na nang ma-realize niya ang sinabi. So, nagagwapuhan ka sa akin? Oo naman, sir. Tara na nga po, tsaka baka gabihin pa tayo. Pinagbuksan siya ng pinto ni Janelle. Nagtungo sila sa isang high-end restaurant. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na makakapasok siya sa isang mamahaling restaurant at sobrang manghang-mangha siya. Hindi maiwasang mapaawang nga ang labi niya pagpasok nila. You like the place? Biglang tanong nga ni Janelle. Ang ganda dito, sir, ano ka ba? First time ko nga po dito eh. Nagtungo sila sa isang private room. Umupo silang dalawa at umorder ng pagkain. Wala ka naman sigurong boyfriend, diba? Wala, sir. Alam mo na, busy sa trabaho tapos pag-uwi ko, nag-online selling po ako pandagdag kita at may padala sa pamilya. Tumango-tango si Janelle. Nagkwentuhan sila ng tungkol sa kanilang sarili hanggang sa dumating nga ang pagkain nila. Napawaw si Clarice dahil ngayon lang siya nakakita ng ganung pagkain. Nagyaya ng kumain si Janelle dahil baka nagugutom na nga siya lalo at 9:00 na ng gabi. Ang dami kong nakain. Pasensya na po, sir ah. Gutom na gutom kasi ako eh. Saka masasarap po yung mga pagkain. Sayang naman kung hindi ako kakain ng matino. Kasalukuyan na nga silang kumakain ng panghimagas. Nakyukyutan nga si Janelle kay Clarice. Natutuwa ito sa kainosentehan ng babae. Ayos lang. Para sa'yo naman talaga ang mga yan eh. May sasabihin nga pala ako, Clarice. Napakunot na ang babae. Ano po yun, sir? Napalunok si Clarice nang titigan siya ng binata. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto sana kitang ligawan, Clarice. Muntik nang maibuga ni Clarice ang kinakain niya dahil sa sinabing yun ni Janelle. Sir,
Seryoso po kayo? Seryosong seryoso ko, Clarice. Dahil gusto kita. Nang gabing yon, hindi makatulog si Clarice. Humingi muna siya ng ilang araw para pag-isipan yon. Lumipas ang 2 araw, pumayag na nga siya lalo na at porsigido talaga si Jonel. Naligawan siya. Kilig na kilig nga ang kanyang mga katrabaho at nagtagal sila ng ilang buwan hanggang sa ipakilala nga siya kay Lyra, ang ina ni Jonel. Ramdam ni Clarice na hindi nga siya gusto ng ginang. Hindi kita gusto para kay Jonel. May gusto kong babae para sa kanya. Hindi ka na babagay sa amin dahil isang hamak na mahirap ka lamang. Hindi ko nga alam kung ano nga ba talagang nagustuhan ng anak ko sa'yo. Sigaw pa nga ni Lyra. Yun kaagad ang sinabi ni Lyra na dumalo sila sa isang party sa isa sa kamag-anak ni Jonel. Para hindi ka masaktan, layuan mo na ang anak ko. Kahit mahal mo siya, hindi ko hahayaan na kayo ang magpakasal. May diing saad niya. Dahil doon umalis nga si Clarice at nagpakalayo-layo. Sakalang niya nalaman na buntis pala siya. Balak pa naman sana niyang sorpresahin ang kanyang nobyo. Pagsakaling nakumpirma na nga niya na nagdadalang tao siya. Napabuntong hininga na nga lamang si Clarice matapos ang pagbabalik tanaw sa mga nangyari sa nakaraan. Bakit ka ba nagpakita ulit sa akin, Jonel? End of flashback. Patapos na si Clarice sa paglalaba nang marinig niya ang pagtunog nga ng doorbell. Lumabas siya sa laundry room at tinungo ang gate sa kabinuksan. Nanlaki mga mata ni Clarice nang makita si Jonel sa labas. Jonel? Anong ginagawa mo dito? Lumalakas na ang kabog ng dibdib ni Clarice. Lalo na't nasa malapit nga lamang ang binata. Nandito ba si Tita Fe? Wala. Umalis. May pinuntahan. Balik ka na lang mamaya. Aligaga na saad ni Clarice. Dito muna ako. May pupuntahan sana ako. Kaya lang dumaan lang ako dito. Hintayin ko na lang si Tita. Halika. Pagsaluhan natin tong binili kong pizza. Pag-aaya naman ni Jonel. Itinaas nito ang hawak na box ng pizza. Walang nagawa si Clarice, kundi ang patuloyin nga ang dating kasintahan. Hindi naman sa kanya ang bahay para itabo ito. Nagtungo sila sa sala. Binuksan ni Jonel ang box. Tumayo siya at nagtimpla ng juice. Pagbalik inilapag nga niya yon kasamang 2 baso sa lamisita. Naupo na nga lamang sa sofa si Clarice. Kamusta ka na, Clarice? Natigilan nga sa akmang pagkuha ng pizza ang babae at napalingon nga sa biglaang tanong ni Jonel. Ngumiti na nga lamang siya. Ayos lang naman, kahit single mom kinakaya. Hindi nga siya nagpapahalata na kinakabahan siya. Na parang wala siyang tinatago. Napapaisip nga ako Sino nga man ni Antoinette? Hindi mo ba napansin? Medyo kahawig ko siya. Sinubukang pakalmahin nga ni Clarice ang sarili. Heto nang kinatatakutan niya. Mahirap na ako mapansin ito na nagsisinungaling siya at kinakabahan. Nung naghiwalay tayo, nagtrabaho ako. May nakilala akong lalaki na buntis niya ako. Sinubukan ni Clarice na hindi nga tignan si Jonel dahil baka mahalata nito na nagsisinungaling siya. Bakit hindi ka pinanagutan? Kumagat si Clarice sa hawak na pizza. Ng ibang bansa At may nakilalang ibang babae. Buntis ako noon, kaya umuwi ako rito. Bakit ka nagkukwento nang hindi tumitingin sa akin? Ayaw mo bang makita ko sa mga mata mo na nagsisinungaling ka? Naikuyom ni Clarice ang kamao. Tumitig siya sa binata. Kailangan niyang gawin ito para kay Antoinette. Ayaw niyang masaktan ang anak niya kung sakali man na malaman ni Jonel na anak nga nito si Antoinette. Tiyak na hindi matatanggap ng ina nito na may anak nga sa iba, ang lalaki. Ano ka ba? Nagsasabi ako ng totoo. Paano kapag napatunayan ko na anak ko si Antoinette? Saka isa pa, magaling siyang kumanta. Alam natin pareho na singer ako, hindi nga lang kilala. Natawa na nga lamang si Clarice pero pinigilan niya ang sarili. Hindi mo nga siya anak, Jonel. Kaya wag ka nang magagsaya pa ng panahon. Tumayo si Clarice.
Babalik na ako sa trabaho ko. Salamat dito sa merienda. Nang makabalik nga sa laundry room, doon pa lamang niya pinakawala ng hininga na kanina pa nga niya pinipigilan. Matapos makausap ni Jonel si Fe, umuwi na nga siya. Nagkunwari na nga lamang siya na walang sasabihin para makita si Clarice. Alam niyang nagsisinungaling ang dating kasintahan. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Bumabiyahe na nga siya pabalik sa kanila. Ang kailangan ko lang gawin, maging malapit kay Clarice. At kailangan mapaamin ko siya na anak ko si Antoinette. Plano nga ni Jonel. Pagdating ng kanyang bahay, nadatna niya roon si Mariel. Sa bahay na naipatayo nga niya 2 taon nang nakakaraan. Mabilis na lumapit ang fiancé niya sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. San ka galing? Kanina pa ako nagpapabalik-balik dito eh. Saad naman ni Mariel. Galing ako sa inyo at may binigay lang ako kay Tita Fe. 5 taon na nga silang magkasintahan ni Mariel pero hanggang ngayon hindi pa rin niya magawang mahalin ng babae. O sadyang may mahal lang talaga siyang iba. Sa kapangit ang ugali ng kasintahan niya. Gaya ng ginawa nito noong magkakaharap nga sila kasama si Clarice. Sabi ni Mariel tanggapin daw niya ang ugali nito at hindi naniniwala doon si Jonel. Dapat marunong ding magbago ang isang tao. Anong ibinigay? O baka naman pinuntahan mo lang si Clarice. Sa tingin mo ba? Hindi ko napansin ang ginawa mong pagtatanggol sa kanya kanina? Sa tingin mo hindi ako nasaktan doon, ha? Nag-hysterical na nga si Mariel. Huminga ng malalim si Jonel. Hanggang sa maaari, ayaw nga muna niyang makipagtalo sana. Mariel, ikaw naman kasi talaga ang mali doon. Hindi maganda ang mga sinabi mo kay Clarice. Pero, kamusta naman ang nararamdaman ko? Nasaktan ako doon. At ako ang fiancé mo, ako dapat ang pinagtatanggol mo. Saad pa nga nito. Tumutulo ang luha sa mga mata ni Mariel. Lumapit nga ito at humingi na nga lamang ng tawad. Si Clarice ang nasa isip niya. Doon niya napagtanto na mahal pa rin niya ang dating kasintahan. Siya nga pala, magbabakasyon muna ako kila mama kahit 2 linggo. Gusto ko rin tulungan si mama sa negosyo niya doon. Gusto mong sumama? Marami ring pasyalan doon. Tsaka para naman makapag-relax tayo. Nilalaro ni Mariel ang buhok nga ng kanyang dibdib. Napangiti si Jonel. Tamang-tamang alok ng kasintahan. Mas mapapalapit siya kay Clarice. Sige ba? Kailan ka ba uuwi? Bukas. Nakaramdam ng excitement si Jonel. Ayun na rin ang tamang pagkakataon para mas makilala niya si Antoinette. Saktong pagbukas nga ni Tita Fe ng pinto para papasukin sila Jonel at Mariel. Bumukas ang pinto ng laundry room na nasa gilid lang ng kusina. Lumabas si Clarice, tumuloy sila sa loob at naupo sa sofa. Gumawa naman ng merienda ang ginang. Binati ni Clarice si Mariel ng magandang umaga. Ipasok mo sa loob ng guest room ang maleta namin ni Jonel. Akmang kukunin na nga yun ni Clarice. Pero mabilis nga niyang kinuha yun. Nagkasalubong ang kilay ni Mariel at Clarice. Bakit? Ako nang mag-aakyat sa silid. Mabibigat to at baka mahirapan siyang iakyat. Napaikot na nga lamang ni Mariel ang mga mata. Umakyat na nga siya at ipinasok sa silid ang 2 maleta. Saka siya bumalik sa sala kung saan nadatnan nga niyang nagmimerienda si na Tita Fe at Mariel. Hanggang sa magpaalam nga ang ginang na babalik na sa flower shop. Mahilig kasi sa bulaklak ang ginang. Bakit parang napapansin ko na napakabait mo kay Clarice. Akala ko ba hindi mo siya type? Saad na naman ni Mariel kay Jonel. At ako pa talagang sinisisi mo? Mariel, ang bibigat ng mga bagahe natin ipapasuyo mo sa kanya? Konting konsiderasyon naman sana dahil pagod din yung tao. Pagtatanggol naman ni Jonel kay Clarice. At ako? Ako pa talaga ang mali ganon? Bakit hindi mo nalang aminin na type mo talaga siya? Tumayo si Jonel at napailing. Masyado kang nag-overthink. Aakyat na lang ako sa itaas. Kesa yung ganito na mag-away pa tayo. Minsan naiisip ko kung tama ba na pakakasalan kita. Anong sabi mo? Hysterical na nga ni Mariel. Hindi na natuloy pa ni Mariel ang sasabihin dahil umakyat na nga sa itaas si Jonel.
Nagtatagis ang bagang nito dahil sa galit. Nang matapos si Clarice sa paglalaba, lumabas na nga siya para isampay yun sa pangalawang palapag kung saan may balcony. Natigilan siya nang lumapit sa kanya si Mariel. Nakataas ang kilay na nakatingin siya. Ma'am, bakit po? Tanong ni Clarice. Hindi ko alam kung ano ang nakita sa'yo ni Junel. Kaya ganun na nga lamang kung ipagtanggol ka niya. Nanlaki ang mga mata ni Clarice nang hawakan nga ni Mariel ang baba niya. Kaya binabalaan kita, Clarice. Umiwas-iwas ka kay Junel. Dahil kapag nalaman ko na nilalandi mo siya, lagot ka talaga sa akin. Pabalya nga nitong binitawan ng kanyang baba. Nagdulot ng sugat doon dahil sa matulis na kuko ni Mariel. Pero wala siyang pakialam. Ma'am, wala naman po akong ginagawang masama eh. Trabaho lang po talaga ang ipinunta ko dito. Pero sige, dahil yun ang gusto mo, yan po ang gagawin ko. Good! Madali ka lang naman palang kausap eh. Umirap nga si Mariel sa umakyat sa second floor. Napahawak siya sa baba dahil dumudugo nga yun. Dumaan muna si Clarice sa tindahan para bumili ng Band-Aid bago umuwi. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Hindi niya akalain na gagawin yun sa kanya ni Mariel. Kahit wala naman siyang ginagawang masama, hindi rin nakakabuti ang labis na pagsiselos. Mama, nakakuha po ako ng perfect score sa quiz po namin sa Filipino. Ipinakita nga ni Antoinette kay Clarice ang papel nito. Pumalakpak siya. Wow, ang galing naman ng baby ko, mana kay mama. Oo naman po, kanina pa po ba ako magmamana? Napatingin si Antoinette sa kanyang baba na may bandage. Itinuro ng bata yon. Mama, ano pong nangyari dyan? Bakit po may bandage po dyan? Napahaplos tuloy si Clarice. Wala to anak, nagasgas lang. Magluluto muna ako ng hapunan natin na magbasa-basa ka na dyan. Samantala, alis kami ngayon ni Mama Clarice. Kaya yung usapan natin huwag mong kakalimutan. Maiiwan kasi dito si Junel kaya ikaw ang bahalang umiwas. Naiintindihan mo ba? Maraming mga mata ang pwedeng magsumbong sa akin. Pananakot pa nga nito. Tumango na nga lamang si Clarice. 2 araw ang lumipas bago nga siya bumalik. Naiintindihan ko po, ma'am. Umirap na nga lamang si Mariel bago umalis sa harapan niya. Kasalukuyang binabanlawan nga ang mga damit bago yung labhan. Huminga ng malalim si Clarice. Lumabas siya ng laundry room nang makaramdam siya ng gutom. Hindi naman ipinagbabawal sa kanila na huwag kumain o magmerienda. Natigilan siya nang makita nga si Junel sa kusina. Akmang tatalikod na nga sana siya nang biglang magsalita ang binata. Clarice, may kailangan ka ba? Umiling si Clarice. Wala. Kukuha sana ako ng tubig kaso wag na lang. Pag-iwas nga nito. Akmang hakbang na nga sana si Clarice nang hawakan ni Junel ang kanyang kamay. Hindi niya lubos sa kalain na nakalapit na pala ito sa kanya. Iniiwasan mo ba ako? Huminga ng malalim si Clarice. Saka humarap kay Junel. Junel, pwede ba? Nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka nang lumapit sa akin. Tama ng paglapit-lapit mo. Ayoko mawalan ng trabaho. Alam mong mainit ang ulo sa akin ni Mama Mariel dahil sa kung paano mo ko tratuhin. Kailangan ko tong trabaho na to para kay Antoinette. Mariin namang saad niya. Mahal pa rin kita hanggang ngayon, Clarice. Gusto kasi ni Mama na si Mariel ang pakasalan ko dahil close sila ni Tita Fe. Pero hindi ko naman siya mahal. Sinubukan kong mahalin si Mariel pero hindi ko magawa. Ikaw pa rin talaga ang mahal ko. Sa tingin mo, kaya ko siyang mahalin kung ganun ang ugali niya? Saad pa nga ni Junel. Hindi ko na problema yon. Junel, labas na ako sa kung ano man ang problema mo kay Mariel. Sa katapos na tayo. Huwag mo akong idamay, nagtatrabaho ko ng maayos dito. Mga hakbang na nga sana siya nang tanungin siya ni Junel. Ikaw, Clarice, hindi mo na ba ako mahal? Bakit mo ako iniwan noon? Anong dahilan? Hindi na kita mahal, Junel. Iniwan kita dahil na-realize ko na hindi tayo para sa isa't isa. Lalo na at ayaw naman sa akin ng nanay mo. Pero handa kitang ipaglaban noon, Clarice. Hindi siya sinagot nga ng babae. Nagmamadali siyang pumasok sa laundry room at inilak yun.
Huminga siya ng malalim dahil para nga siyang kakapusin ng hininga. Hindi mo lang alam. Mahal pa rin kita, Junel. Napabuga na nga lamang ng hangin si Junel nang makaalis na nga si Clarice. Marahil ay sinabihan nga ito ni Mariel na wag nang lalapit sa kanya. Hindi nang ayaw nga niya sa fiancé. Masyado itong selosa. Nanood lang siya ng telebisyon hanggang sa dumating si Mariel. Hi honey! Kamusta ang araw mo? Pasyal tayo? Napatingin nga si Junel kay Clarice. Nang bumaba ang babae, buhat nga sa second floor. Napatingin ito sa kanya saka nagpaalam hanggang sa may naisip siyang paraan na tiyak na hindi na nga siya maiiwasan ni Clarice. Mas maganda siguro na magpahinga ka na Mariel. Bigla akong nag-crave ng sisig. Gusto mo yan, diba? Bibili ako sa bayan. Saka may bibilhin din ako. Sama naman ako, please. Pakiusap ni Mariel. Dito ka na lang muna. Hayaan mo mamayang gabi, alam mo na. Ngumisi na nga lamang si Mariel at yumakap sa kanya. Basta, matutuloy ang kasal natin ha. Galit ka lang sa akin noon kaya mo nasabi yun, diba? Huwag mo nang ulitin yun. Huwag masyadong selosa. At hindi rin yun maganda. Diba lagi kong sinasabi yun sa'yo? Tumango-tango na nga lamang si Mariel. At nangako na hindi na nga mauulit pa. Matapos magbihis nagpaalam na nga siya rito na aalis na. Nang makarating nga sa bayan, ipinark niya ang sasakyan sa parking area ng isang establishmento. At sinabihan ng gwardya, nabibigyan niya ito ng malaking tip pagbalik niya. Bumili siya ng pagkain na ipapasalubong niya. Pumara si Junel ng tricycle sa sinabi kung saan nga ang sadya niya. Kilala ko po kayo! Pagkababa ni Junel sa tricycle, naroon na nga sa tabi niya si Antoinette na naglalaro sa labas ng bahay. Matapos maibigay ang bayad sa driver, bumaling siya sa bata. Hi Antoinette, kumusta ka? Bago pa man makasagot ang bata, nagsalita na nga sa likuran nila si Clarice. Junel? Anong ginagawa mo dito? Magkasalubong ang kilay ni Clarice na nakatingin sa kanya. Tumingin nga si Junel kay Antoinette. Binibisita ko sa Antoinette. Wala naman sigurong masama kung bibisitahin ko ang winner ng Talented Kids, diba? Pasok po kayo, Tito Junel. Mama, bakit po ang sungit niyo po kay Tito Junel? Hinawakan nga ni Antoinette ang kamay ng lalaki. Napabuntong hininga si Clarice. Hindi naman sa ganun anak. Kaso nakakahiya sa fiancé niya dahil nandito siya. Pakahanapin siya. Gumawa ako ng paraan para hindi niya malaman na dito ako pupunta. Ano po ba yung fiancé? Ni Antoinette. Hayaan mo na yun, Antoinette. Gusto mong magmerienda? Sad na nga lamang ni Junel. Tuwang-tuwa naman ang bata na sumang-ayon sa kahinila nga siya papasok sa loob. Napangiti si Junel. Alam niyang hindi na nga makakatanggi pa si Clarice dahil sa bata. Pagpasok nila sa loob ng bahay, binuksan niya ang biniling donuts. Nagtimpla naman si Clarice ng juice. Kamusta nga pala ang pag-aaral mo, Antoinette? Mataas ba ang grades mo? Oo naman po, Tito. Wait lang po tignan niyo po, Tito Medyo magkahawig tayo ng ilong. Biglang sabi pa nga ng makulit na bata. Napatingin si Junel sa ilong ni Antoinette. Napatingin na rin siya kay Clarice na inilalapag nga ang pitchel ng juice sa mesa. Natigilan ito dahil sa sinabing yun ng anak. Nagkatitigan sila pero kaagad ding nag-iwas ng tingin. Iniabot ni Antoinette sa inang isang donut. Kinain niyo po yung donut na binili po ni Tito Junel? Ang sarap po! Ngumiti nga si Clarice saka kinuha sa anak ang donut at kumagat. Ang sarap nga. Tumingin sa kanya si Clarice. Salamat dito Alam mo, madalang ko nang mabilhan ng donut si Antoinette. Saka mukhang mamahalin ang donut na to kasi sobrang sarap. Alam mo naman masaya ako na. Napasaya ko kayong mag-ina. Naghiwas nga ng tingin si Clarice. Mas magandang umuwi ka na, Junel. Baka hinahanap ka na ni Mariel. Tumayo na nga lamang si Junel. Natigilan siya. Nanghalikan nga siya bigla ng bata sa pisngi. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam
nang ginawa yon ng kanyang anak. Lukso ng dugo. Ayaw niyang magalit kay Clarice kung bakit ito itinatago ang pagbubuntis niya. Alam ni Junel na may dahilan ito at yun ang kailangan niyang malaman. Sa ngayon kukunin niya muna ang loob ng dalawa. Sige, uwi na ako Always be a good girl. Huwag bibigyan ng sakit ng ulo si mama. Oo naman po, lagi po ako magiging good girl. Inihatid nga siya ni Antoinette at Clarice sa labas. Pumara nga siya ng sasakyan, saka kumaway. Kumaway naman pabalik ang bata, nag-uumapaw ang saya sa puso ni Junel ng mga sandaling yon. Bakit ngayon ka lang? San ka nagpunta? 2 hours kang nawala at wala ka man lang chat o text. Pagpasok nga ni Junel sa loob ng silid, yun na kaagad ang bungad sa kanya ni Mariel. Hindi naman niya masisisi ang babae dahil sobrang tagal nga naman ng pagkawala niya. Kailangan lang niyang mag-isip ng dadahilan. Napadaan ako sa isang billiard house. Alam mo naman na mahilig ako ng ganun, diba? Kaya nakipaglaro ako, nakipagbustahan. Hindi ko na malaya ng oras. Kain na lang tayo, gutom lang yan. Lumabas na nga si Junel at nagtungo sa kusina, kung saan nadatnan nga niya si Tita Fe, na naghahain na. Tinanong nito kung nag-aaway ba sila dahil narinig niyang sumigaw si Mariel. Sinabi na nga lamang niya na mayroong hindi pagkakaintindihan. Nang gabing yun, bumawi na nga lamang si Junel. Pero habang may ginagawa nga sila, Clarice nga ang naisigaw ni Junel. Kagad bumalikwas nga sa bangon si Mariel at tinitigan siya ng matalim. Napamura si Junel. Bakit pa kasi nabanggit niya ang pangalan ni Clarice? Dahil ba sa ito ang nasa isip niya? Clarice? Teka, bakit mo nabanggit ang pangalan niya? Siya ba ang iniisip mo habang may nangyayari? Pinagsusuntok nga at pinagtatadyakan nga ni Mariel ang lalaki. Ano bang meron sa kanya na wala ko, ha? Sabihin mo, dahil sa sakit na natatamo ni Junel, sa ginagawa ni Mariel, hinuli na nga niya ang kamay ng babae. Ano ba, Mariel? Nasasaktan ako. Gusto mong malaman? Ex-girlfriend ko si Clarice. At mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Nagtitiis lang ako sa ugali mo. Kaya iaatras ko ng kasal. Mabilis na nagbihis si Junel at lumabas nga ng silid. Naiwang tulala naman si Mariel. Napahilamos na nga lamang siya sa buhok habang sakay ng kanyang sasakyan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Napagpasyahan nga ni Junel na matulog sa isang hotel sa bayan. Kasalukuyang nagluluto si Clarice. Nang may kumalampag nga sa kahoy na gate ng bahay at sumisigaw. Pupungas-pungas na lumabas nga lamang ng silid ang batang sa Antoinette. Clarice! Lumabas ka dyan, malandi ka! Harapin mo ako! Mama, sino po yun? Bakit galit na galit po siya sa'yo? Makikita ang takot sa mukha ni Antoinette. Lumapit siya sa anak at pinapasok nga sa loob ng silid. Dito ka lang ha. Ako na nga harap sa babae. Huwag kang munang lalabas. Tumango na nga lamang si Antoinette. Hoy Clarice! Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Lumabas nga si Clarice. Nakita niya si Mariel sa labas at halos masira na nga ang gate ng kahoy. Mariel, ano bang kailangan mo? At ano yung sinasabi mo na malandi ako? Wala akong ginagawa sa'yo Tumawa naman ang nakakaloko si Mariel. Sigurado ka? Baka ginayuma mo si Junel. Kaya ikaw ang bukang bibig niya nang may mangyari sa amin. Ex ka lang pero ako ang fiancé niya. Sad nga ni Mariel. Nagsalubong ang kilay ni Clarice. Alam na pala ni Mariel na ex-girlfriend siya ni Junel. May mangilan-ngilan na nga rin na nakikiusyoso at nagbubulong-bulungan. Hindi na niya kayang ginagawang panlalait sa kanya ng babae kahit hindi na nga siya magtrabaho sa kanila basta maipagtanggol lang niya ang kanyang sarili. Alam mo Mariel, masyado kang paranoid. Masyado ka bang insecure sa akin? Sino lang ba ako ha? Tumalim na nga lamang ang mata ni Mariel at lumapit sa kanya. Akmang sasampalin siya. Pero nahawakan niya ang kamay nito. Inapakan nga nito ang kanyang paa, kaya nabitawan niyang babae. Akmang sasabunutan na nga ni Clarice, pero mabilis yun na nahawakan ng isang lalaki na walang iba, kundi si Junel.
Talagang pumunta ka pa rito para saktan siya. At para manggulo. Wala ka na bang konting kahihiyan sa sarili mo, Mariel? At pagtatanggol mo pa talaga tong babaeng to? Sad naman ni Mariel. Dahil ikaw ang mali, Mariel. Makikipaghiwalay na ako, kakausapin ko sila mama at dad. Pati na rin si tita, na walang kasal na magaganap. Umiiyak na lumapit sa kanya si Mariel. No, hindi mo pwedeng gawin sa akin yan, Jonel. Mariel, umalis ka na. Sa mga ipinakita mo sa akin, pinatunayan mo lang na hindi ka karapat dapat pakasalan. Tumingin si Jonel sa kanya. Nagiwas nga si Clarice ng tingin. Parang sa sinasabi ng tingin nito na siya ang babaeng dapat pakasalan. Tumayo na nga si Mariel sa kanagtungo sa sasakyan at tumalis. Ayos ka lang? Nag-aalala lang tanong ni Jonel kay Clarice. Hindi. Umalis ka na, Jonel. Aalis ako ngayon. Pero babalik ako dito. Gusto kong makilala ako na Antoinette bilang kanyang ama. Kung ayaw mo akong ipakilala sa kanya, ako mismong magpapakilala sa sarili ko. Tumalikod na nga lamang si Jonel at pumasok sa sasakyan. Si Clarice naman natigilan sa mga sinabi ng lalaki. Paano nito yun nalaman? Well, mayaman ang dating kasintahan, kaya madali na nga lamang rito kung paano malalaman na anak nito si Antoinette. Bumuntong hininga siya at bumalik sa bahay. Anak, gusto mo bang makilala yung daddy mo? Kasalukuyan silang kumakain, nangagahan ng mga sandaling yun. Kanina ay napagtanto ni Clarice, nakarapat-dapat ni Antoinette na makilala ang ama nito. Pagod na nga rin siyang itago ang katotohanan. Namilog ang mga mata ni Antoinette. Oo naman po, Mama. Ipakikilala mo na ba ako sa kanya? Ngumiti si Clarice sa kahinawakan ng kamay ng anak. Oo, anak. Ipakikilala na kita sa papa mo. Alam ko kasing gustong-gusto mo na rin siyang makilala eh. At alam kong mas magiging masaya ka. Sad pa nga nito at hinawakan ng kanyang kamay. Kahit na hindi ko po nakilala ang papa ko, alam ko po may dahilan kung bakit nangyari yun, Mama. Kailan niyo po ko ipakikilala sa kanya? Sinabi nga ni Clarice na surprise yun kasi hindi naman niya alam kung kailan babalik si Jonel. Wala naman siyang contact number ng binata. Ano yung nalaman ko, Jonel? Nakipag-iwalay ka na kay Mariel dahil kay Clarice? Kinuwento niya sa akin kanina. Bungad nga ni Lyra nang makapasok si Jonel ng bahay nila. Nasa harap ng laptop ang ina. Tulong-tulong nga sila ng kanyang kapatid na si Rizel sa pamamahala ng restaurant nila. Yes, Mom. Hindi ko na kayang pakasalan pa siya dahil sa ugali niya. Kahit nung wala pa si Clarice, ganun na siya. Alam niyo naman na hindi ko talaga siya mahal, di ba? Kayo lang naman talagang namimilit sa akin na pakasalan siya. Mahal ko si Clarice. At may anak kami, kaya paglalaban ko siya. Natigilan si Lyra at napaawang ang labi ng ginang. Anak? May anak kayo ni Clarice? Yes, Mom. May anak kami. Naglakad na nga siya patungong hagdan. Nakasalubong niya si Rizel. May anak ka? Si Antoinette ng Talented Kids. Siya ang anak ko kay Clarice. Diretsang saad na nga lamang ni Jonel. Wala nang dahilan pa para itago niya. Naistatwa na nga lamang si Rizel. Dire-diretso siyang umakyat at nagtungo sa kanyang silid. Kasalukuyang nasa harap ng computer si Jonel at tinitignan ng report ng isa sa mga restaurants nila nang pumasok sa silid niya si Lyra. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Huminto si Jonel sa ginagawa at iniikot ang inupo ang swivel chair. Kung nandito po kayo para pakiusapan ako na makipag-ayos kay Mariel, pasensya na po, Mom. Pero hindi ko na po. Nandito ako, anak, dahil pinapayagan na kita sa gusto mo. Kung si Clarice talaga ang mahal mo, pakasalan mo siya. Panindigan mo siya. Narealize ko ang mga pagkakamali ko noon. At hindi na rin naman ako bumabata. Ako ang dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay ni Clarice. Sinabi ko sa kanya na may babae kang pakakasalan at hindi siya. Patawarin mo ko, anak. Napatitig nga si Jonel sa ina. Hindi siya makapaniwala sa mga nalaman. Buong akala niya, umalis si Clarice dahil sa gusto nga lamang nito na umalis pero hindi pala.
Kaya malakas ang kutob niya na may dahilan nga ang dating kasintahan kung bakit siya nito iniwan. Huminga ng malalim si Janelle, lumapit sa ina, sa kaniyakap to. Nagulat po ako't nagalit. Pero kahit magalit pa ako ng magalit, wala na rin namang saysay yun dahil nangyari nang nangyari. May rason naman lahat ng nangyayari. Maganda man o pangit. Pinapatawad ko na kayo, Mom. Ina ko kayo kaya handa kayong patawarin. Umiyak sa balikat ni Janelle ang ina. Nang mahimasmasan humiwalay nga si Lyra sa kanya. Puntahan mo na si Clarice. Gawin mo ang lahat para magkaayos na kayo. Dahil gusto ko nang makilala ang aking apo at bumawi sa kanila. Deserve mo maging masaya. Deserve nyo maging masaya. Ngumiti si Lyra kay Janelle. Napatango na nga lamang si Janelle. Yes, Mom. Pupuntahan ko na po siya bukas. Kailangan na kailangan kong bumawi sa kanila. Hindi maiwasang makaramdam ng excitement si Janelle habang nasa daan. Sa wakas malaya na nga siya sa mga gagawin at desisyon sa buhay. Excited na nga rin siyang ipalam kay Antoinette na siya ang ama nito. Huminto si Janelle sa tapat at lumabas. Kinuha niya sa backseat ang mga pasalubong niya. Hindi na nga niya maipapasok pa sa loob ang sasakyan dahil makipot na ang daan. Clarice. Tawag nga ni Janelle sa babae nang makitang nagsasampay si Clarice ng nilabhan. Huminto sa ginagawang babae at tumingin sa kanya. Janelle, pasok ka. Lumapit nga ang babae sa kanya at binuksan ang gate. Hindi siya makapaniwala na hindi na nga ito galit sa kanya. Napagtanto kaya ni Clarice na dapat na nga nitong sabihin kay Janelle ang totoo? Lumabas ng bahay si Antoinette bigla. Tito Janelle, andito po kayo. Mabuti na lamang po at bumisita po kayo. Miss ko na po kayo eh. Alam niyo po ba nung nakaraan may babae po rito na nagsisisigaw at sinasabihan po si mama na malandi. Hindi ko nakita yung babae dahil nasa kwarto po ako at binawalan po ako ni mama na lumabas. Patakbong lumapit nga si Antoinette sa kanya. Ibinigay na muna niya kay Clarice ang mga dala sa kaniya kapang bata. Pasimpleng ginulo ni Janelle ang buhok ng bata. Hindi na siguro kailangan pang malaman ni Antoinette kung sino si Mariel lalo at bata pa nga ito. Hindi rin ito nauunawaan ang sitwasyon. Good girl. Yung babae? Baka naman naiinggit lang sa mama mo dahil sobrang ganda niya at bait pa. Huwag mo nang isipin yun, ang mahalaga nandito ako. Poprotektahan ko kayo, okay ba yun? Tumangutang mo naman sa Antoinette at tila natuwa sa promise ni Janelle. Tara na nga sa loob para makapagmerienda na rin. May kailangan tayong pag-usapan, Janelle. Tumango ang lalaki. May ideya na nga siya kung para saan ang pag-uusapan nila. Nagpaalam muna sina Clarice at Janelle. Kay Antoinette na mag-uusap lamang. Nagtungo sila sa gilid. Gusto kong malaman kung paano mo nasabi na anak mo si Antoinette. Gusto munang tanungin niyo ni Clarice bago sabihin na rito ang totoo. Pinakatitigan nga siya ni Janelle. Hindi pa ba obvious, Clarice? Kamukhang kamukha ko si Antoinette. Yung talento na meron siya, yung edad niya, na umakma sa taon na naghiwalay tayo. Hindi ko na kailangan ng DNA test. Dahil ramdam ko naman na anak ko siya. Lukso ng dugo ba? Huminga ng malalim si Clarice at napayuko ang ulo. Valid na yun. Oo, anak mo siya. Sorry kung kinailangan kong itago na buntis ako dati. Hindi ko naman gusto talaga yun eh. Pero hindi ako gusto ng ina mo at sinabihan ako na layuan na kita dahil may ibang babae na nagugustuhan siya para sa'yo. At guguluhin daw niya ang buhay ng mga anak natin. Kung sakali man. Nung magkita tayo ulit, sumagi rin sa isip ko na ipakilala sa Antoinette sa'yo pero natatakot ako na baka hindi kami tanggapin ni Tita Lyra at madamay lang sa Antoinette. Okay lang eh. Okay lang na akong masaktan, wag lang sa Antoinette. Pagpapaliwanag naman ni Janelle. Humingi na ng tawad si Mom sa ginawa niya noon. Nagkausap kami kahapon at ipinagtapat niya ang lahat sa akin. Kaya nung nakita ko si Antoinette at makita ang pagkakahawig namin, pinaimbestigahan ko siya kaagad. At hindi nga ako nagkamali. Kumunot ang noon ni Clarice sa saad nga ni Janelle. Bakit hindi ka galit sa akin ngayon?
Bakit parang wala lang sa'yo ang ginawa ko? Mas lalong lumapit ang lalaki habang nakatitig sa kanya. Napalunok siya kung paano siya nito titigan. Dahil malakas ang kutob ko, na may dahilan ka kung bakit mo yun ginawa, Clarice. Hindi mo ko iiwan ng walang dahilan. Dahil alam ko na naging mabuti akong kasintahan sa'yo. At ganun ka din. Kinailangan lang talaga na ligawan si Mariel dahil yun ang gusto ni Mom. Pero hindi ko talaga siya magawang mahalin. Dahil ikaw pa rin hanggang ngayon. Mahal kita. Ipaglalaban kita. Parang nawalan nga ng hangin sa dibdib si Clarice. Dahil sa ipinagtapat na yon ni Janelle. Mahal pa rin siya ng lalaki? Akala niya ay naroon nga ang dating kasintahan para makilala si Antoinette. Nagbaba siya ng tingin. Mahal mo pa rin ako? Gamit ang hintuturo, iniangat nga ni Janelle ang kanyang mukha at tinitigan siya. Oo, mahal pa rin kita, Clarice. Ngumiti na nga lamang siya. Mahal pa rin niya si Janelle pero hindi na nga muna ngayon sasabihin. Titignan niya kung handa na ba itong maghintay hanggang sa ipagtapat nga niya ang nararamdaman. Kailangan muna niyang subukin ng lalaki. Ito na ang tamang panahon para malaman ni Antoinette na ikaw ang kanyang ama. Excited na siyang makilala ka. Nagtungo nga sila sa sala kung saan nadat na nila si Antoinette na kumakain habang nanonood ng TV. Napatingin sa kanila ang bata. Anak, di ba gusto mo makilala ang papa mo? Tumango-tango naman si Antoinette. Opo, Mama. Kailan ko po ba siya makikilala? Tumingin nga si Clarice kay Janelle. Si Tito Janelle mo ang iyong ama. Nanlaki ang mga mata at napawang ang labi ni Antoinette sa kanapatitig kay Janelle. Naglandas ang luha sa mga mata ng bata hanggang sa napahikbi na nga siya ng tuluyan. Kayo po ang papa ko? Lumapit nga si Janelle sa bata sa kaniyakap ng mahigpit. Maging si Janelle ay napakagulgol na rin. Ako nga, Antoinette. Ako ang iyong ama. Alam mo ba na, kay tagal kong hinintay ito na ipakalala ka sa akin ng ina mo? Hindi ko maipaliwanag yung sayang nararamdaman ko ngayon. Nakayakap kita. Ako rin po, Papa. Masayang-masaya po ako dahil nakita na po kita at nakasama. Pero bakit hindi po sinabi sa akin ni Mama na kayo po ang papa ko? Humiwalay si Antoinette sa pagkakayakap sa ama. Sumimangot nga ito at napatingin sa kanya. Hinaplos naman ni Janelle ang luhang nasa pisngi ni Antoinette. Sabihin na lang natin na kailangan kanyang itago para hindi ka masaktan. Dahil ayaw kasi ng lola mo sa mama mo noon pero syempre ngayon, gusto na niya. At gusto ko na rin niyang makilala. Napatango-tango si Tonette. Naintindihan ko po, Papa. Nasaan po si Lola? Kailan po kami magkikita? Bukas na bukas makikilala mo na ang Lola Lira mo at Tita Rizel mo. Napapalakpak pa nga si Antoinette. Hindi naman maiwasang mapangiti ni Clarice dahil sa nakikitang saya at excitement ng anak. Nang gabing yun, magkatabi silang tatlo na patingin nga si Clarice kay Janelle nang hawakan nito ang kanyang kamay. Salamat sa pag-aalaga kay Antoinette. Alam kong mahirap maging single mom pero kinaya mo. Alang-alang sa kanya. Gano'n naman talaga kapag may anak ka. Gagawin mong lahat para sa kanya. Saad naman ni Clarice. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Clarice nang umibabaw nga si Janelle sa kanya. Napapikit siya ng halikan ng binata ang kanyang leeg. Napasabunot pa nga siya sa buhok nito. Gusto niya ang ginagawa ng lalaki at buong buhay niya, wala siyang naging lalaki. Nang gabing yun, may nangyari sa kanila. Wala si Mom, hintayin na lang natin siya. Nang makarating nga sila Clarice, Janelle at Antoinette sa bahay ng binata. Wala roon si Lira, kaya habang naghihintay inilibot ng bata sa bahay. Napatingin si Clarice nang makarinig nga ng mga yabag, ang boses ng ginang na inuutusan nga ang personal driver. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Kahit sinabi na nga ni Janelle na tanggap na nga siya ni Lira, hindi pa rin maiwasan ni Clarice ang kabahan, lalong-lalo na para sa kanyang anak. Relax, self. Magiging maayos din ang lahat. Huminga siya ng malalim at nakitang papasok na nga sa loob si Lira. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita siya. Clarice,
Mabuti pumunta ka rito. Lumapit ang ginang sa kanya at niyakap nga siya ng mahigpit. Hindi nakagalaw si Clarice. Hindi niya akalaing gagawin yun ni Lyra. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na niyakap nga siya nito. Gumanti siya ng yakap. Clarice, nandito ka. Kasama mo si Janelle? Humiwalay na nga ang ginang sa pagkakayakap ng tanungin nga nito. Tumango naman si Clarice. Opo, kasama ko po sila. Inilibot po ni Janelle si Antoinette sa kabahayan. Napatakip nga ng bibig si Lyra. Makikita ko na ang kaisa-isa ko nga po. Excited na akong makita siya. Saka gusto kong humingi ng tawad sa mga nangyari noon, Clarice. Naging matapobre ako. Hindi ko inisip ang kaligayahan ng anak ko. Mas nangibabaw pa ang pera sa akin. Napagtanto ko na walang maitutumbas na halaga. Ang makapiling ang taong mahal mo at piliin kung saan ka magiging masaya. Napakagatlabi nga si Clarice. Masaya siya dahil tanggap na nga siya ng ginang. Hinawakan ni Lyra ang kanyang kamay. Mahal mo pa rin naman ang anak ko, diba? Clarice, ako nang nagsasabi mahal na mahal ka niya. Sana may pagpatuloy ninyo ang pagmamahalan yung dalawa. Handa ka namang pakasalan siya, diba? Naumid nga ang dila nga ni Clarice. Hindi alam ko anong isasagot sa ginang. Bakit kasi yun ang itatanong nito? Mom, nandyan ka na po pala. Napatingin si Lyra kay Janelle. Mabuti na nga lamang at dumating na nga si Janelle. Napatingin si Clarice sa kanyang magama. Xerox copy talaga ni Janelle si Antoinette. Napatingin nga siya sa ginang na nakatitig nga sa bata. Maging si Antoinette ay nakatitig na nga rin sa lola. Ikaw ba si Antoinette? Ang apo ko? Tumango ang bata. Ako nga po, Lola. Pwede po ba kitang yakapin? Naluluhang tumango naman si Lyra sa kayumuko. Halika, yakapin mo na si Lola, dali. Gustong-gusto na kitang mayakap. Patakbong lumapit si Antoinette sa Lola at niyakap ng mahigpit. Nagkatinginan sina Clarice at Janelle at napangiti sa isa't isa. Kay tagal ko pong pinangarap na makita po kita, Lola. At sa wakas po nakita na kita. Naging emosyonal nga si Clarice. Masaya siyang makita ang anak na masaya. Ang laki ng parte ng buhay nito ang nawala dahil sa takot niya. Kung sana noon pa man, sumugal na nga siya, baka sakaling matanggap na nga siya ni Lyra. Pero ayos lang yun. Ang mahalaga magkakasama na sila. Napatingin si Clarice kay Janelle. Nagpupunas nga ito ng luha sa mga mata. Nang mga sandaling yun wala na nga siyang ibang gustong pakasalan, kundi ang binata. Antoinette, anong ginagawa mo rito? Takang tanong nga ni Rizel. Gulat na gulat nga si Rizel nang makita ang bata sa kanilang bahay pagkalapit nga nito sa kanila. Nasa restaurant sina Lyra, Clarice, Antoinette at Janelle. Nagyaya nga ang ginang na kumain doon para makita ni Clarice ang pamangkin. Napatingin ang dalaga kay Clarice. Ngumiti naman siya. Si Antoinette, pamangkin mo, Rizel. Anak siya ng kuya mo. Nakaawa nga ang labi na tumabi nga nang upo si Clarice kay Antoinette. Saka pinakatitigan. Pamangkin ko pala ang cute ng batang to. Kaya pala may pagkakawig kay kuya eh. At saka magaan ang loob ko sa kanya noong auditions pa lang. Ako ang nagbigay ng malaking puntos sa kanya ng audition hanggang sa finals. Natatawang saad pa nga ni Rizel. Thank you po, tita. Saka deserve ko naman pong manalo po, diba? Napatawa na nga lamang sila. Oo naman no, nasa pamilya ka ng magagaling kumanta. Tinignan nga ng makahulugan ni Rizel si Janelle. Ipapaliwanag ko na lang sa bahay. Sa ngayon, umorder muna tayo dahil baka nagugutom na sila Antoinette at Clarice. Ngumisi si Rizel at tinignan ang nakakaloko ng kapatid. Concern na concern yan? Hindi ka naman ganyan kay Mariel, diba? Okay na yung wala na kayo. Hindi ko siya bet maging sister-in-law ang pangit ng ugali. Napairap pa nga si Rizel. Napairap din ang babae. Natawa na nga lamang si Clarice. Lumapit ang manager sa kanila at kinuha ang orders nila. Welcome to the family, Ate Clarice. Mabait kaya akong sister-in-law.
Nangungurot lang ako ng pamangkin. Tumingin si Rizal kay Antoinette ng nakasimangot at natawa na nga lamang sila. Joke lang yun. Mukhang may spoil ka sa akin ah. Kailan naman ang kasal? Nako, wag nang patagalin pa dahil kating-kati na nga talaga ako maging abay sa kasal ni kuya. Napatingin si Jonel kay Clarice. Pag-uusapan namin kung kailan. Excited na rin akong pakasalan si Clarice at makasama sa pagtanda. Napangiti si Clarice sa kahinawakan nga ang kanyang kamay na nasa mesa. Ano ba yan? Ang sweet nyo naman, nakakaingit tuloy. Saad pa nga ni Rizel. Tawanan lamang ang lahat. Ilang sandali lang dumating na ang orders nila. Nag-uumapaw ang saya sa puso ni Clarice nang makita kung gaano kasaya si Antoinette. Masaya siya dahil parte nga siya ng pamilya ni Jonel. Bumulong si Jonel. May problema ba? Kanina ka patahimik ka. Napatingin siya sa bata. Masaya lang ako dahil nakikita akong masaya si Antoinette. Masaya din ako dahil parte na ako sa wakas ng pamilya mo. Ngumiti si Jonel at tinalikan nga ang kanyang noo. Siyempre naman, gagawin kong lahat maging masaya ka lang, Clarice. Hapon yun, napalabas ng bahay sina Clarice at Jonel. Nang makarinig nga sila ng sigaw sa labas ng bahay. Sumunod na nga rin si Lira. Si Rizal naman ay sinamahan nga si Antoinette sa silid nito. Nakita nila si Mariel sa labas ng gate at niyog-yog yun. Jonel, mag-usap tayo please. Sorry pa nga ako, magbabago na ako. Huwag mo na akong iwan. I'm sorry Mariel, pero hindi na kita mahal. Ang mahal ko si Clarice at may anak na kami. Mahanap mo rin ang lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Kung hindi ka mapupunta sa akin, pues, ayoko ding mapunta ka sa iba. Nalaki mga mata ni Jonel nang maglabas nga ng baril si Mariel at tinutok nga sa kanila. Mabilis silang tumakbo sa silid para nga magtago bago nga paputukan. Mariel, nasisiraan ka na ba? Makukulong ka sa ginagawa mo. Ngunit sunod-sunod pa rin ang pagkasanga nito. Napayakap na nga lamang si Jonel kay Clarice na nanginginig. Pumasok sila ng bahay, inabutan nga ni Lira ng isang basong tubig si Clarice. Ayos lang ba kayo? Napatingin si Jonel sa kapatid na naglalakad palapit sa kanila. Ayos lang. Kamusta si Antoinette? Ayun, umiiyak kanina. Naku, narinig kasi yung putok eh. Mabuti na lang talaga napatulog ko na. Ako ang tumawag sa mga pulis kanina, my gosh, nakakatakot ang ginawa ni Mariel. Huminga ng malalim si Jonel. Napailing-iling na nga lamang. Hindi ko talaga akalain na magagawa yun ni Mariel. Saad pa nga ni Jonel habang umiiling. Kinabukasan naging bisita nga nila si Fe, ang ina ni Mariel. Humingi ito ng tawad sa kanila dahil sa ginawa ng babae. Kasalukuyan na ngang nasa kustudiyan ng pulis si Mariel. Nag-usap na nga rin si Lira at ang ginang tungkol sa paghihiwalay ni Jonel at Mariel. Kahit papaano gumaan na nga ang pakiramdam ni Jonel dahil wala nang magiging hadlang pa sa pagmamahala nila ni Clarice. San ba tayo pupunta, Jonel? Magsha-shopping, syempre. Bakit hindi natin kasama si Antoinette? Baka magtampo yun. Saad pa nga ni Clarice. Susunod na lang sila. Gusto rin kasi ni Mom na may moment tayong dalawa kaya sila munang bahala kay Antoinette. Hindi na nga lamang nagtanong pa si Clarice. Pagdating ng mall ay naglibot-libot nga sila kumain, naglaro nga sa arcade. Napatingin si Jonel sa cellphone at sinabing nasa department store na nga ang tatlo. Nagtungo na nga sila doon. Natandaan mo ba na dito tayo nagkakilala? Tumigil si Clarice at napatingin kay Jonel. Oo naman, natatandaan ko syempre. Kaya nga sobrang memorable sa akin ang lugar na to eh. Lalo na yung madilim na daan kung saan doon nagsimula ang lahat. Naglakad-lakad na nga silang hanggang sa nakita nga nila si Rizel. Lumapit ang babae sa kanila. Tinanong ni Clarice kung nasaan sila Lira at Antoinette. Nagtungo sila sa kanaroroonan ng mga to. Lumapit sa kanyang anak. Mama, gusto ko po yun no?
Tinuro nga ni Antoinette ang isang damit na nakadisplay at pumayag naman siya. Kinuha niya yon. Pagkakuha niya ng damit, napatakip siya ng bibig nang mabasa ang naroon. Will you marry me? Oh my gosh! Saad nga ni Clarice. Sari-saring emosyon ang nararamdaman niya. Lumingon si Clarice at napaatras nga nang makita si Jonelle na naluhod nga ang isang paa habang may hawak na kahon. Nasa likuran nga nito ang mga staff at may hawak nga na litrato na magkasama sila ng binata. Nagpapasalamat ako dahil pinagtagpo ulit tayo at ngayon kasama na natin ang isa't isa. Kaya dito ko gusto mag-propose dahil ito yung lugar na nakilala kita. Gabi-gabi kong iniisip ang maganda mong mukha kaya dito ko rin gusto mag-propose. Will you marry me, Clarice? Gusto mo ba akong makasama sa pagtanda? Tumango-tango habang naiiyak nga si Clarice. Inilahad ang kamay sa kasintahan. Oo naman, pakakasalan kita. Isinuot ni Jonelle ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ang binata at niyakap siya ng mahigpit. Naramdaman na nga lamang ni Clarice ang mga confetti sa kanyang ulo. Tinignan siya ng fiancé sa mga mata. I love you. Ngumiti si Clarice. I love you too. Sa harap ng mga taong naroon, hinalikan siya ng buong pagmamahal ni Jonelle at nagkaroon pa nga sila ng family hug. Nang lapitan nga sila bigla ni Antoinette at nagsipalakpakan nga ang mga nakasaksi. Makalipas lamang ang ilang buwan, ikinasal na nga sa wakas sina Clarice at Jonelle sa hinaba-haba ng prosesyon. Sa simbahan din pala ang tuloy at wala na nga silang maihiling pa dahil naging masaya at matiwasay ang kanilang buhay pagkatapos ng mga unos. At dito na nga pa nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Clarice at Jonelle. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Dan de los Santos, Alia Mirandilla, Rosita Cabagte, Ara Colaste, Cresolita Castelon, Ami Regalado, Anita Hernando, Violita, Emily Borac, Camindanao, Tita Pableo, From Postigo, JM, Leonila Perea, Daisy Blasa, Regina Federico, Elsa Enerio, Avita Buensuceso, Annie Hoson, Presbyteros Rose, Veronica Briseño, Miras Channel, Mary Jane Aliwanag, My Vlog TV, Wilma Dargantes, Maria Alma Parcon, Epifania Deo, Elmer Galarosa, Josefina Mangahas, Angeline Serrano Latawan, Rosemary Vasquez, Agne Mawak, Maggie Alcantara, Jelly Tampos, Rama Butch, Prescavilla Havana, Epifania Deo Cares, Emily Kinlog, Wilma Dargantes, Liliano Bebe, Fritzy Kagiat, Eileen, Annalie Flor, Ana Flor Psycho, Jude Love, Frailin Tugade, Epifania Deo, Emma Ruth Peniro, Lorena Edea, Natalie De Guzman, Rosita Nicolas, Julie Ladiana, Jeyo Cadtec, Beth Sardina, Shirley Alberto, Emma Ruth Peniro, Mercy Villantes, Hartley, Jocelyn Tansing, Nat Green Fox, Belen, Franca, Dolores, Leticia Kaabay, Evangeline Zamora, Geraldine, Francis Pilapil, Daisy Blasa, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marine Gramos, Merlilin, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella, Elf Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Lindy of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose, Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene, Cantina, Romano Gorospe, Kinshano Ebas, Jovi Aure,
Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Ducusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Annie Bucao, of Isabela, Eli Bitasolo, of Milan Italy Jessica Vargas, Anisera Andrino, Evelyn, of Neva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Honey Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Mila Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Anaban, Iler Karub, Flor Cabrera, Jeyo Cadtet, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Kilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortez of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Dolly Bedonia, Lolita Sikat, Avelina Bores, Josephine Abatayo, Rose Martinito, Mabel Sabug, Annie Hoson, Lorna Aguba, Emma Ruth Peniro, Maria Girly Gakutan, Ellie Evangelista Anderson, Editha Tiksay de Vera, Catherine Manadero, Veronica Dimaano, Dolly Bedonia, Marites Nitura, Rosemary Floranda, My Vlog TV, Camindanao, Emelda Rico Hermoso, Ana Victoria, Emily Kinlog, Vane, Ellie Joy Perez, Bianca, Annie, Angelina Bondok, Berry from Canada, Rosario Saludsod, Ellie Manalili, Rosita Ayam, Presbyteros Rose Ostonalito, Rolly Collado, Goldfinger, Polly Barangas, Joe Viernes, Liliano Bebe, Emerin Siana, Josefina Mangahas, Mary Rose Gumahin, Arlene Rival, Flor Cabrera, Army, Anita Hernando, Emilia Tiam, Marilu Abad, Nena Ano, Lori Galaxy, Ana Victoria, Epifania Deo Caris, Ram Dev, Ann Mariano, Rosalina Herrera, Joby Hernandez Budimel, Leonisa Zotes, Flora Gumisad, Ami Regalado, Erlinda Lencioko, Elsa Opiane, Marie Cristal Hilario, Maribel Gitao, Rose Martinito, Wena, Elvi Candontol, Ray Land Pudadera, Nizer Sams, Elia Betinego, Pasita Eliazar, Elizabeth Centena, Cleo Waling, Marilu Borja, Emma Barbaza, Jelly Tampos, Loida Salon, Eli Calopre,
Natalie de Guzman, Mary Ann Ambalog, Natalie, Justin Otreo, Teresita de Jesus, Leonisa, Kidim Tez, Annalie Flor Pasita, Susan Upaga, Juliet Kaday, Rowena Eloba, Zenny De Vera, Ellie Manalili, Merlin Bilbar, Betty Losnong, Gloria Muñez, Theo Do Ravillar, Senen Orzame, Carmencita Falcon, Mila Gonzalez, Helen Morillo, Maria Luisa San Jose, Romana Gorospe, Dadina Velasquez, Rosemary Corpus, Yolanda de la Cruz, Kuya Ato, Teresita de los Santos, Annie Bonay, Mona Lisa Chiba, Emily Kinlog, Julieta Hermosura, Zenaida Porter, Rosalie Lapada, Evangeline Zamora, Marilu, Imelda Forteza, Presca Villa Havana, Geraldine De Jesus, Rosita Aldamita, Susan, Cecile De